Breaking news, hala! Nasyak ang palasyo at kongreso, nagsalita na ex-general umamin kay VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Tila kahit ilang beses pilit niyong piniga ang OBP at COA na mahanapan man lang ng butas ang Vice President na si Sara Duterte ay hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Antipolo's 2nd District Representative Congressman Romeo Acop, isa na naman sa harap-harapang tinusta ng Commission on Audit o COA matapos linawing walang ninabag ang Office of the Vice President sa paggamit nila umano ng 125 milyong pesos. Tila nasampal sa kahihiyan ng mga kongresista. Matapos raw pinagpilitan nito umano ang 125 milyong pesos na confidential fund ng pangalawang Pangulo na di umano hindi nagasto sa tama o tila may anomalya o kinukurakot umano ng nasabing budget ng Office of the Vice President. Nakapal naman ng mukha nito. 125 million, pinipilit nyo talaga na nagkaroon ng omalya sa... Omalya? Anomalya, kumakain kasi ako. Anomalya. Diba? 125 million. Samantalang pinatunayan na ng COA, diba? Na wala naman talagang anomalyang nangyari doon sa 125 million. Tama lahat ang ginawang pagkasos ni VP Sara doon. Eh bakit yung mga malalaking budget hindi nyo sinisita? Diba dapat sinisita nyo yun? Niloloko nyo kami. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sino nga raw ba ang mag-aakala na nooy hinahanga ang mambabatas mula Rizal, isa na umano sa kinakasuklaman ng marami sa ating mga kababayan online. Matapos tila ipinagpilitan ng kanyang sariling katwiran at tila mas marunong pa di umano sa mga abogado ng Commission on Audit na siyang nagbigay ng highest audit rating sa opisina ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Kahit pa ang tila kaliwat ka nang ginigipit siya ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Tila nasampal ng katotohanan ng Antipolo representative na si Congressman Romeo Acop sa mga katotohanang isiniwalat ng isa sa abogado ng Commission on Audit na si Attorney Gloria Camura na harap-harapang humarap sa House of Representatives at tila harap-harapang pinatunayan na naaayon ng paggastos ng pangalawang Pangulo sa 125 milyong pesos confidential funds na ibinigay sa kanya mula sa Office of the Vice President. Alam niyo sa totoo lang yung mga ganitong klaseng tao na galit kay VP Sara, yung mga ganitong tao na gumaganyan sa kanya, sana huwag kayong magsisi sa huli. Alam niyo sa pinapakita niyo kay VP Sara, sa pinapakita niyo sa lahat ng taong bayan, na parang parang hindi na kayo mawawala sa pwesto. Yung parang sigurado na kayo na hindi mapapalitan ng kahit sino, di ba? Ang presidente, di ba? Hindi na mapapalitan. Di ba? Parang sigurado kayo sa sarili nyo. Tandaan nyo, ang buhay parang gulong yan, umiikot yan. Nasa ibabaw kayo ngayon. Pero nakakatakot pag napunta kayo sa ilalim, baka hindi na uli umikot yung gulong, hindi na kayo umibabaw. Di ba? Hindi basta-bastang tao ang binabangga ninyo. Hindi lang dahil sa matapang ang mga Duterte at palaban. Alam naman natin ang mga Duterte, maraming sumusuportang tao dyan. May mga nagsasabi na no to Duterte, pero mangilan-ngilan lang yun. Pero marami pa rin akong nakikita na mga yes for Duterte. Diba? Hindi ba kayo natatakot sa ganun? Na baka sakaling biglang tumakbo ng presidente si VP Sara, mag-iba ang timpla, mag-iba ang panahon, kayo naman ang malagay sa alanganin. Diba? Parang ngayon sige, lubusin nyo na, magpiesta kayo sa mga sarili nyo. Diba? Magpakaligaya na kayo sa ginagawa ninyo. Pero pagdating ng panahon, diba? Kapag pumihit ang hangin, amihan, Pasko na.
Hindi. Kapag pumabor ang pagkakataon kay VP Sara, nako, sigurado, lahat ng mga ganyan, mga tiwali, mga gumanyan sa kanya, sigurado kayo. Goodbye. I'm sorry. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila naghihintay raw pala umano ang Antipolo representative na si Congressman Acop na sabihin ng Commission on Audit or COA na hindi nagasto sa tama ang 125 milyong pesos confidential funds ng OBP. Ngunit ang nakakagulat, tila nasampal ng abogado ng COA si Congressman Acop dahil kahit anong gawing piga ng kongresista sa COA, ay wala talaga silang nakikitang mali sa paggastos ng nasabing 125 milyong pesos confidential. Diba? Gusto kasi nilang mangyari dyan, yung may madulas. Diba? Malay mo, biglang madulas to. Aningin natin ang aningin sa pag-iimbestiga to. Kaso nga lang, paano madudulas yan kung wala naman talagang anomalyang ginawa si VP Sara sa pondo niya? Diba? Kayo lang yung nagbibintang lagi sa inosenteng tao eh. Alam nyo, kaya maraming inosenteng nakukulong dahil sa pag-uugali ninyo. Ganyan. Diba? Dahil sa ganyang pag-uugali. Diba? Paano sasabihin ng COA na mayroong ginawa si VP Sara na anomalya? Eh, wala naman talaga eh. Si VP Sara wala naman ginawa. Anong ilalabas niya? 'Di ba? At saka ano aaminin sa inyo ni VP Sara? Bakit gusto niya siyang imbestigahan? Ano ba nga aaminin sa inyo? Sinabi niya na, 'di ba? O sinabi na ng COA. Wala naman siyang ginagawa. Kumbaga kaya hindi siya sumasagot sa mga tanong. Sinasabi, bakit? May mga nagko-comment, bakit hindi sinasagot ni Sara Duterte? Dapat sagutin niya. Ayan na nga eh. Ang mas gustong sabihin ni VP Sara doon, ang pinaparating niya, hindi ako dapat sumagot niyan. COA na magpapatunay niyan. Gusto niya sa doon na mismo. 'Di ba? Mas alanganin pa nga yung pag COA ang nagsabi, 'di ba? Pwedeng ilaglag siya. Oy, kaso hindi siya nilaglag kasi wala namang kalalaglag-laglag sa ginawa niya doon sa pondo. 'Di ba? Wala naman silang nakitang mali. Confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, na masasabi raw ito umano ang masakit na katotohanan sa mga mambabatas, lalo na't may mga documentary at mga ebidensya pala ang OBP. Kaya't sa bandang huli ay tila napahiya at nga ang mga mambabatas, lalong-lalo na umano si Congressman Acop. Yan nga maganda kay VP Sara eh. May mga ebidensya siyang pinapakita. No, kahit sa mga nagagastos niya, ito may ebidensya ako. May papatunayan ako. 'Di ba? Yun naman ang dapat eh. Kasi kapag pera ng taong bayan ang ginagastos mo, dapat pinapakita mo yung resibo. Pinapakita mo yung ginagawa mo. Kagaya ni Corina Sanchez, napanood ko yung video. Oh, proud na proud siya sa Davao. 'Di ba? Ang ganda ng Davao. Sana pag naging president si VP Sara, 'di ba sana yung Pilipinas maasikaso niya ganyan. 'Di ba? Na tila pilit umanong pinapalabas na mali ang paggastos ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Tila hanggang sa bandang huli ay walang mahanap umano na butas ang mga mambabatas laban sa Vice President na si Sara Duterte. Sa nasabing hearing sa pagpapatuloy ng COA, tila wala na raw silang magagawa sa ilang mambabatas na pilit hinahanapan ng butas ang opisina ng Vice President na si Sara Duterte. Kahit naman malinaw pa sa sikat ng araw na wala itong nilabag pagdating sa confidential funds at disallowance notice ng Commission on Audit. Kaya't nang wala silang mahanap na butas para sa impeachment umano ni Vice President, ay tila naglabas naman ng bagong pahayag ang House Speaker kamakailan lamang na kung saan ay nanindigan ito na wala di umanong impeachment plot laban sa pangalawang Pangulo. Mapapansin sa kabila umano ng patuloy na pambabatiko sa pangalawang Hey! Oh! Hey! Oh! Siyempre, magsasalita kayo ng ganyan. Ididepensa nyo kunwari si VP Sara, siyempre mag-eleksyon na 2025 eh. Ang tanong, halimbawa, nanalo yung mga senatorial nyo, sir.
Halimbawa, nanalo Halimbawa, pero knock on wood. Wag naman sana. Sigurado hindi ni-ipit si VP Sara. Sigurado. Sigurado Hey! Oh! Ang Pangulo ay tila nahihirapan pa rin na makakuha ng tiwala at approval ratings ang House Speaker na si Martin Romualdez sa publiko kasi lumalabas ngayon sa balita na mas pinagkakatiwalaan pa rin ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte kung ikukumpara sa kanyang survey. Samantala nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Sa lahat ng Pilipino na may matitinong kaisipan, alam na po ninyo ang mga politikong gumagawa ng matuwid at baluktot. Pag hindi pa tayo tumindig sa ating mga sarili, malamang palutin tayo sa utang at magbayad para sa mga kurakot na opisyal. Ganyan ang napapala ng mga mahihilig magtanim ng kung ano-ano mang mga kasinungalingan na wala man lang kredibilidad. Pero kita mo ngayon, isa-isa silang nakakarma. Diba? Tira sila ng tira kay VP Sara, ganito, ganyan, ganyan. Pero alam nyo kung kanino nagbabackfire, sa kanilang lahat, ulo nila ang sumasakit. Pera-pera lang sila talaga. Sobra ng kawalang kwenta na hearing. Mabuhay at God bless beautiful Vice President Inday Sara Duterte. The soon our Philippine President. Kabutihan lang talaga ang hangarin ng mga Duterte sa bansa. Long live Duterte, Duterte forever. Yes, solid Duterte, Inday Sara, our new President. God bless. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, siyempre bago, tumalsik tuloy yung kinakain ko. Ayun, siyempre bago natin simulan ang pagreaksyon ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credit dito sa video na papanoorin natin. Si General Macanas. Ayan, siyempre supportahan natin si General Macanas sa kanyang mga social media platforms, kung may channel, supportahan natin yan. Tuloy natin. Gusto kong i-share sa inyo ang napakagandang post ni General Romeo B. Pokis sa kanyang Facebook page. Napakagandang payo, mga 5 payo para sa ating mga senador at ang mga kongresista tungkol sa ginagawang pagdinig at pag-iimbestiga. Kaliwat kanan po ang investigasyon in aid of legislation ng ating mambabatas. At ito, napuna ni General Pokis itong mga 5 bagay na ito. Ito ang kanyang payo sa mga mambabatas. Number 1, sabi niya, huwag mag-Ingles. Sa halip, gamitin ang sariling wikang Pilipino. Pwede Tagalog o Bisaya. English ng English, mali-mali naman. At ang kunat ng accent. Hindi, tama naman yun, no? Yung sinasabi ni General. Alam nyo kasi, kalimitan ng mga Pilipino dyan, mas maganda kung naiintindihan nila. Kaya Tagalog. Diba? Mas maganda kang Tagalog kasi yung iba talaga, sobrang talino, ipinapakita nilang sobrang talino nila, nag-i-English sila. Pwede naman yung Taglish eh. Diba? Taglish pwede. Huwag nyo nang ipurong English, wala naman tayo sa Amerika. Ang Amerika ba nagsasalita ng purong Tagalog? Diba? Alam namin matalino kayo, may pinag-aralan kayo. Pwede naman yung Taglish na lang, 'di ba? English, Tagalog, ganun pinaghahalo nyo para mas naiintindihan ng mga Pilipino. Pag tayo nga nanonood ng pelikula, gusto natin may Tagalog subtitle pa eh. Kahit English nga pinapanood eh. 'Di ba? Huwag nang mapahirapan makinig yung mga tao. Kasi hindi naman lahat ng tao talaga marunong makinig ng purong English eh. 'Di ba? Hindi naman lahat. Pilipino tayo, dapat maging makamasa yung pagsasalita natin. 'Di ba? Naglilingkod kayo sa taong bayan. Dapat maging makamasa yung salita ninyo. Dapat maintindihan kung ano yung pinaparating ninyo. Siguro pag medyo nagkakaroon kayo ng problema, ini-English nyo para hindi maintindihan. At nakakairita dahil masakit sa tenga. Ayun. Ay, aray ko po. Tayo mga Pilipino, ako kahit ako personally, maka-English ako, kaya lang yung dila ko matigas. Ito yung, I agree dito sa comment ni General Pokis na yung accent.
Hindi katulad nung iba na maganda yung accent. Mm. Ako, wala. Accent ng Ilocano yung akin. Kaya hanggat maaari, iniwasan kong mag-English. So, di ba? At para maintindihan ng lahat. Yeah. Dapat. Tagalog lang. Dapat yung maintindihan. Bakit ka English ng English? Oh. Agree ba kayo? Na huwag mag-English ang ating mga mambabatas. Tama. Ako agree ako dyan. Pangalawa, dito, matindi to. Ipagbawal ang mamahaling relo, alahas at mga bag sa mga senador at congressmen o congresswomen. Nakakasuklam. Mabigat na salita yun. Nakakasuklam at nakakasiklab ng damdaming makita na ang pera ng taong bayan ninakaw lamang nila, pinambili ng mga alahas at nagawa pang ipasikat sa mga taong bayan. Yun ang mali. Di ba? Kalimitan kasi sa kanila nakikita eh. Yung kaalwala ng buhay, yung kasisihan. Di ba? Hindi nyo na dapat pinapakita yung ganyan, yung ipinamumudmud nyo pa, ilalakad ka, ang ganda-ganda ng bag mo, mamahalin. Siyempre, may mga sumusubaybay sa yung mata dyan. Di ba? Alam nyo, iniisip kasi ng mga tao dyan, tayo, nagugutom na tayo. Hirap na hirap nga tayong kumita na 500 sa isang araw, tapos ito, pasimple-simple lang, kung bumili ng bag, bilyon-milyon. Siyempre, isipin dyan, paano nakabili ng bag to? Di ba? Gano'n lang naman sweldo nyo? Di ba? Paano nyo mapapalusutan yun? Anong paliwanag ang sasabihin nyo dun? Di ba? Kung meron kayong ginagawang ganyan, halimbawa, mahilig kayo sa bag, tapos gusto nyo mamahalin, tapos medyo pipiti kayo ng konti ng ganun, di sana hindi nyo na pinapakita yung bag. Eh parang binili niya tapos hindi niya gagamitin. Display mo na lang. Di ba? Sa kwarto mo na ikaw lang makakakita. At least meron kang bag na biniling ganun. Di ba? Para kasing nakaka-imbiyer na isipin na kaming taong bayan, hirap na hirap kami sa pagbabayad ng buwis, binabawas, kinakaltas sa mga sweldo namin. Di ba? Pero ayos lang sa amin yon kasi nakakapag-ambag kami sa bayan. Kung ano ang kailangan nyong gawin is magagawa nyo sa pamamagitan ng inaambag namin sa inyo. Kaso nga lang, kung nakikita namin, ganoon, ay, dyan nyo pala dinadala. Eh di sana kami nilang yung bumili ng bag na mamahalin. Yung mga coaching mamahalin. Di ba? Kaya nakaka-imbiyer na kami yung nasasaktan na taong bayan. Kaya nga mas maganda kung nakikita natin kung ano yung pinagagastusan nila eh. Diba? Sana magkaroon tayo sa susunod na leader na gano'n. Kailangan makita natin kung anong pinagkakagastusan nyo. Meron kayong pruwebang ipinapakita. Diba? Para maging transparent. Mga hangal. Mga hangal. Pero, madaling intindihin. Tagalog eh. Naglipa na ngayon sa social media. Yung mga mambabatas, hindi ko na lang banggitin mga pangalan, nakikita eh. Grabing mga relo, bag, damit, mga pangmayaman talaga. Dati naka-tricycle lang. Dinig pa nga yung hasindera. Parang anak ni Prince Charles. Diba? Yun. Wala na. So ito yung sinasabi Baka napulot niya yung Yamashita Treasure. in general purpose. Kitang-kita ng taong bayan. Pera yan ng taong bayan. Yes! Number 3. Huwag hayaang magsalita ang isang nagdadangal-dangalang congressman sa Manila na merong napakalaking krus ni Hesus Kristo sa leeg pero wagas naman kung makapagmura at alipusta sa mga tinatanong niya. Naka-Rolex pa din na alam naman kung saan galing ang Sana all Rolex, no? perang pinambili nito. Poong mahabagin. So, hindi niya pinangalanan. Yung kongresista, kailang bahala na kayo. Ang sarap talaga, no? Kapag ikaw nasa politika, no? Biglang yaman ka, para kang tumama sa loto kapag ikaw nanalo ka sa eleksyon. O para kang tumama sa loto niyan. Kasi sa mga ganyan, no, napakahirap talaga. Napakahirap na labanan yung sarili mo pag nakakita ka ng mga budget, mga milyon-milyon, tapos may bubulong sa'yo. Tol, pwede ka naman pumitik-pitik ng konti.
Siyempre, isipin mo, pipitik ba ako? Hindi. Pipitik pa ako? Hindi. Makakabili ka na ng Rolex. Makakabili ka ng Porsche. Nakapagpatayo ka ng bahay na malaki. Yeah. Kaya yung iba talagang talagang halos isubsubday mo ka, makatakbo lang ng kung ano-ano posisyon sa gobyerno. Diba? Kahit yung mga baliw-baliw na sinasabi ko, diba? Tumatakbo na rin sa gobyerno para tumino utak nila. May mga post akong nababasa ng mga pastors, mga evangelical leaders, at napapansin nga nila itong kongresista na ito at nagko-comment. Sino ba yun? Ko na lang banggitin yung mga comment ng mga General, sino yun? religious leaders tungkol sa kongresista na ito. So, wag nang magsalita. Sabi niya, okay, number 4. Number Ito 4. ang pinakamatindi sa lahat ng kanyang payo o puna. Ipagbawal na ang live coverage sa mga pagdinig at imbestiga kasi puro naman in aid of legislation, pero wala namang nagagawa o nababagong mga batas. Poros pagpapasikat lang ang mga mambabatas na kunwari matatalino at napakalinis. Pero yung talino nila, hindi umubra kay VP Sara talaga. Walang nangyari talaga. Diba? Kumbaga, ilalive mo, no? Ilalive mo para masupalpal ka lang, no? Ganun yun, eh. Diba, nagkamali sila ng inimbestigahan nila, nagkamali sila ng inano nila, eh. Si VP Sara, diba? Yun ang malaking pagkakamaling ginawa nila sa buong buhay nila. Nakakasuka. Tsaka yung kapalpakang gagawin nila, no? Sa pag-imbestiga minsan, no? Talagang ganyan, no? Lalo yan, di ba? May mga pumutok sa kanila na, oh, ikaw pala yung may ganyan, tapos binibintang nyo kay VP Sara. Di ba? Ang sama. Ang ganda ng mga, for every number o paragraph, mayroon siyang mga word na binibitaw. Nakakasuka, poong mahabagin, mahangal, aray ko po. So, walang i-live cooperate. Agree ba kayo Yes. itong mga mag-comment? Itong mga suggestion o payo, pakiusap ni General Poki sa mga mambabatas. So, 4 na yon. Pang-5. Yan, yung panlima. Ito palang pinakamatindi, yung 5. Tanggalin na yang salitang honorable sa mga pangalan ng mga senador at congressmen na nakadisplay sa mga lamesa sa harap nila. Paano naging honorable ang mga Huwag na raw lagyan ng honorable. Marites na lang. ninanakaw? Question mark. Ang sabi nga, the Philippines' biggest crimes syndicate daw ang Kongreso. Nako! Barrel at flood control. Matakin nyo yung Congress ngayon talaga, no, talagang sila, madumi ang tingin sa kanila ng mga tao. 'Di ba? Yung Senate, di naman eh. 'Di ba? Parang nawawala yung respeto ng mga tao sa Congress. Kasi, alam nyo, para irespeto kasi kayo ng mga tao, dapat kayo ang unang magbigay ng respeto sa mga tao. Gaya ng ginawa nyo uli kay VP Sara, 'di ba? Ang Vice President natin, hindi nyo binigyan ng respeto. Kung humihingi kayo ng respeto sa mga sarili ninyo, bakit kayo irerespeto kung ang Vice President ay hindi nyo nirerespeto? Dapat kung ano ang ginagawa nyong respeto sa presidente natin, dapat ganun din ang ginagawa nyong respeto sa Vice President natin. Kaya hindi kayo makakahanap ng respeto, lalo na is ginigisa nyo siya. Ibinibintang nyo sa kanya yung pagkakasala na hindi niya naman ginawa, na alam ng taong bayan, na nakikita naman ng taong bayan na malinis si VP Sara, walang ginagawang masama. 'Di ba? Sa tingin nyo ba matutuwa ang mga tao sa inyo at irerespeto kayo ng mga tao? 'Di ba? Pamor, nakakasuklam. Ay, nakasuklam na. So, isummarize natin. Number 5, pinakamatindi. Tanggalin yung word na honorable na kanilang title. Ay nakakasuklam. Flood control projects at iba pa, pork barrel, scam. Number 4, ipagbawal ang live coverage sa mga investigation para hindi sila makapagpasikat. Number 3, huwag pagsilatayin yung isang kongresista na may napakalaking Rolex. krus ang Panginoon si Kristo sa leeg. Pero grabe
mag-alipusta sa mga tinatanong niya. Number 2, huwag magsuot ng mamahaling relo, Rolex. alahas at mga bag habang Bag. nasa hearing. And number 1, huwag mag-English. Tagalog lang kasi yung accent ng iba nakakasakit sa tenga. Aray ko po. So, Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi kay General Macanas. Ayan yung 5 pinost ng General, no? Ayan ha, sundin nyo na yan ha, Kongreso ha. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.